tinatanong kasi natin kanina kung meron na bang mga areas na baha dyan sa Cagayan kasi valley di ba? Hindi ko na rin naintindihan yung sinabi ni Mon kasi naputol yung signal kanina. Siguro dala na rin ng sama ng panahon. Yes. Oo. Di ko alam kung nag-brown out na rin doon sa area. Tingnan mo naman, yung video na pinapakita natin sa lakas ng hangin. Ayan na! Mon! Ayun, okay. Dinig mo na ba kami? Hi, Maricel. Ayan. Yes, I can hear you. Sana malinaw din ako sa inyo. Yes, Malinaw. malinaw ka na. Kanina kasi, Mon, medyo naputol-putol yung sagot mo dun sa pinag-uusapan natin kung may mga areas na bang lubog sa baha. Pwede mo bang pakiulit ng very Oo. briefly? Okay. Actually, sabi ko nga rin kanina, nung tinanong natin yung Cagayan PDRRMO kung kumusta ba yung mga binabantayan nilang areas na madalas binabaha, sa ngayon, wala pa. None ang report nila sa mga flooded areas. Pero mataas ang level ng mga ilog na binabantayan nila na kapag umapaw, talagang ito ang mas magpapalubog sa maraming bayan dito sa malaking bahagi ng probinsya. Kaya maaaring nakatulong din daw yung pagbubukas ng 2 gate sa Magat Dam the day before or hours before na maramdaman itong hagupit ng Super Typhoon Nando. Pero ang hangin dyan, parang sa video pa lang, ramdam na namin yung lakas. Yes, Maricel. Actually, kung ikukumpara yung hangin at ulan, mas malakas yung hangin nito. At may ulan, pero hindi ganun ka-todo, hindi ganun karami yung ibinubuhos. Mon, yung mga dyan, mga daan, mga tulay, meron bang obstructed? Kasi syempre, I imagine dapat may mga makakarating dyan ng mga relief goods, no? O naka-preposition na, hindi na kailangan from outside. Well, may mga naka-preposition naman ng mga initial na mga relief goods dito sa probinsya, kaya naman agad-agad ito may pamimigay sa mga apektadong residente. Pero yung mga kalsada, maraming mga kalsada pa rin kini-clear ngayon dito sa lugar dahil nga nagbagsakan yung ilang mga bahagi ng puno sa area, pero hindi ganun ka-tindi o grabe yung pagkakaharang nito, kaya madali din na clear o naayos at nadadaanan din naman ng mga motorista. Update ko na lang din in terms of electricity, may mga ilang bayan kasi dito na nawalan na ng kuryente. Dulot nga ng patuloy na paghagupit ng super bagyong Nando. At ang pinangangambahan nila, kung baka yung mga binabanggit ko kanina na mga wala pang masyadong binabahang lugar at yung mga na-clear naman na kalsada, hindi natin alam kung hanggang bukas ganyan pa rin. Kasi nga kung magtutuloy-tuloy itong lakas ng ulan at hangin ngayong magdamag, iba na yung magiging kwento bukas. Pero Mon, kung meron mga areas na nawala na nga ng kuryente, no? Meron bang mga power backup, generators, fuel reserves? Ready ba sila? Oo, yung mga, actually, ang pinakapuntahan ng mga residenteng wala talagang kuryente ngayon ay yung mga munisipyo nila, kasi doon naka-standby naman yung mga generator sets ng mga munisipyo, kaya may mga nakakapag-charge kahit papano ng kanilang mga cellphone. At yung pinaka-evacuation center, powered naman ito ng generator, kaya may kuryente naman kahit papano. Pero overall, talagang walang supply halos yung ilang bayan dito sa probinsya ng Cagayan. Okay, Mon. Sorry, pahabol na lang ha. Paano pag nagkaroon ng emergency? Kamusta yung ospital? Madali bang matakbuhan? Wala bang harang yung mga kalsada? And ano yung kailangan ng mga kababayan natin dyan sa Cagayan para doon sa gustong tumulong? Yes, tama ka dyan, Maricel. Talagang ang pinaka-objective kung bakit kailangan i-clear kagad yung mga roads and bridges na mga naapektuhan ay parang dyan sa mga emergency cases para marating kaagad yung mga ospital. Awa ng Diyos, lahat naman ng ospital reportedly maayos naman ang kondisyon sa kabila ng nararanasan ngayong hagupit ng Super Typhoon Nando. In terms of mga pangangailangan, yung mga basic needs pa rin initially, no, yung mga mabilisang kailangan nila, pagkain, malinis na inuming tubig, gamot kung sakali. Pero kung hindi pa kasi na check, no, yung mga bahay na nasira, yung mga ari-ariang nawala, at kung sakasakali, possibly, baka dumating yung mga araw na manghihingi at mangangailangan ng mga residente dito ng financial assistance, Maricel. Alright. Sige, maraming salamat sa iyo, Mon Gualvez. Ingat kayo dyan ng team mo. Maraming salamat, Mon. Mon was... Maraming salamat. Magandang gabi. Thank you, Mon. Sa ibang lugar, ay kailangan nating i-anunsyo na tinitiyak nga po ng Meralco na naka-alerto sila
para sa agarang pagresponde sakali mang magkaroon ng problema sa facilities at serbisyo ng kuryente dahil sa epekto po ng typhoon or super typhoon Nando. So kung sakaling may problema po sa inyong lugar, nandyan po yung hotline ng Meralco which is 16211. So pwede i-text, Chiki? Oo, pwede ring i-text mga kapatid. Ito mo yung mga cellphone number, no? 0920-971-6211. Yung isa naman po, 0917-551-6211. Hindi nyo po kailangan yan i-memorize. Pwede nyo pong puntahan sa Facebook o YouTube ng 1PH po. Rewind nyo lang po, mga kapatid. Facebook.com/Meralco. Meron din po, pwede pong magpunta sa Twitter, no? O yung dating Twitter, X na po ngayon, no? @Meralco, mga kapatid. Pwede nyo pong Okay. i-message dyan. Yan mga kapatid. At syempre naka-flash po sa aming screen. Hindi namin isa-isahin, i-rewind nyo na lang po mamaya yung mga emergency hotlines po na pwede nyo tawagan pag kayo ay nasa hindi magandang sitwasyon. Ngayon pong meron tayong bagyo na dinadanas. Oo, o at least naranasan. man lang tandaan yung 911 kasi yung 911 ang sinasabi po ng gobyerno ay very responsive naman po yan sa kahit anong emergency po, mga kapatid. And of course, pinapakita po namin sa inyong screen yung QR code po, Paymaya ng Alagang Kapatid Foundation at yung mga bank accounts ng Alagang Kapatid Foundation para po dun sa mga gustong magpadala ng tulong para dun sa mga kapatid natin na nasasalanta po ng bagyong kasalukuyan, mas maigi po na cash yun pong ipadala natin kasi ang ginagawa po ng Alagang Kapatid, doon sila bumibili malapit sa lugar para matulungan na rin yung ekonomiya nung lugar na nasalanta ng bagyo. O yan, scan nyo lang po. Maya. Oh, yung Yan, Maya yung QR Maya. code. Oo. Okay.